hello, what's up mga ka-J-Vlog. Ayan, welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, magpo-phone comparison tayo ngayon ng mga iPhones, lalo na ang pinakamabenta ngayong iPhone sa Green Hills. So ang topic natin is iPhone 11 versus the iPhone 13. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. For today's video, pagpasensya nyo na dahil wala na rin akong time mag-vlog muna sa studio, kaya while na lang driving. Pero syempre yung driving natin focus dito. Pero yun, magko-content tayo when it comes sa iPhone 11 versus the iPhone 13. So yung iPhone 13, nag-decide ako i-compare siya dito sa iPhone 11 dahil one generation apart sila. And pag i-compare mo yung 128 nila, I know na medyo malayo. Nasa sila yung 128 kasi ng iPhone 13 nasa pinakamura is 22,000 pesos. Tapos yung 128 naman ng iPhone 11 is for as low as 13 to 14,000. Sabihin na natin 14. So parang yung price range nila is around 8,000 pesos. So yun, syempre 8,000 pesos is a huge amount sa mga ibang consumers natin. So naka-stoplight tayo Ayan, naka-stoplight tayo. So yun, I know na nung nandun kasi ako sa Green Hills, parati ako nandun nung December, meron talagang mga nagde-decide dito sa dalawang smartphone na to. So iPhone 13 or iPhone 11, sabi nila affordable ba ako na iPhone 11? Ang laki kasi ng matitipid ko, or go na ako dito sa iPhone 13 na magdadagdag ako ng few thousand of pesos. So dito sa ating phone comparison nga, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang perfect bilhin ngayon 2025. Doon ba kayo sa mas makakamurang iPhone 11, or go na kayo or mag-ipon pa kayo ng konti for the iPhone 13? Syempre, sa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala nang iba kundi sa nire-recommend nating shop, ang CMB Gadgets. Ang kanilang stall ngayong January 2025 is sa Stall XA07, second floor, Green Hills, San Juan City. At kung interested din kayo mag-purchase ng mga iPhones kay Ate Mayet, ayan, yung kanilang Facebook page sa description box, yung link dyan, i-click nyo na lang yan at mag-PM na kayo. Sabihin nyo lang napanood yun dito sa ating vlog, matik po, meron tayong 500 pesos cash discount kay Ate Mayet. So ngayon naman mga ka-J-Vlog, i-discuss natin ano ba yung main advantage ng iPhone 13 dito sa iPhone 11. Since again, sinabi ko nga sa inyo is meron silang 2 generation apart sila kumbaga, 'di ba? Meron silang nasa gitna with sa iPhone 12 series. So dito nga is bibigay ko sa inyo yung mga advantages ng iPhone 13 at ano ba yung mga upgrades na nangyari rin sa iPhone 13 compare sa iPhone 12. Unang-una dito tayo sa display. Sa display na upgrade na to nung iPhone 12 pa lang. Yung Super Retina XDR OLED display. So first ever OLED display sa base model ng iPhone is yung iPhone 12. At syempre, na-adapt yan sa iPhone 13 na naka Super Retina XDR OLED display din. Same din ng screen size, 6.1 inches. Yun nga, maganda sa iPhone 13 compared sa iPhone 11 is of course yung overall screen quality. I know same sila ng screen size, pero when it comes sa display quality, syempre mas angat ang OLED compared sa IPS. Sa next, syempre, pareho silang naka 60Hz refresh rate tayo sa dalawang smartphone na to. So naka-stoplight tayo. So 60Hz refresh rate sila, hindi pa naman din uso even ngayon sa mga base model ng iPhones, yung 120Hz, even the iPhone 16 is still naka 60Hz refresh rate. So wala naman din tayong huge upgrade when it comes sa refresh rate, kasi pati yung latest and greatest sa base model ng iPhone is naka 60Hz pa din. So yun ang display. Unang advantage ng iPhone 13 is naka OLED siya compare sa IPS ng iPhone 11. Sa camera, kung makikita nyo sa camera, syempre dito tayo nagkaroon ng huge upgrade din sa iPhone 13. Dahil sa iPhone 13 nagkaroon siya dito ng yung game changer na feature ng iPhone, which is the cinematic mode na una nating na-introduce sa lahat ng iPhone 13 series mga J-Vlog. So yun yung isang advantage din ng iPhone 13. Sa iPhone 11 is a cinematic. Since kung makikita nyo dito sa iPhone 13 is nag-redesign sila ng camera module, nag-diagonal shape camera module ng iPhone 13 compare sa iPhone 11 na vertical. Unang-una dyan dahil nila to ginawang diagonal kasi mas bigger na yung lens
ng iPhone 13 ngayon. So meaning yan, mas bigger yung lens, mas mababa ang aperture, mas maganda ang quality sa low light. So yan yung isang advantage din ng iPhone 13, better in low light shot po siya. Even pag nagte-take tayo ng video, better siya sa low light shot. It comes sa resolution ng video recording, both naman ay support pa rin ng 4K video recording sa rear at sa front camera. So wala naman tayong pinagkaiba dyan. Yun nga lang sinabi ko sa inyo, ang main advantage ng iPhone 13 sa iPhone 12 is the cinematic and the lower aperture. When it comes sa specs ng camera nila, pareho lang naman silang 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera at 12 megapixel front facing camera. So next is a chipset. Chipset is game changer din sa iPhone 13 dahil itong Apple A15 Bionic chip na matatagpuan natin sa iPhone 13 is meron din po yan sa iPhone 14 base model. So very powerful pa rin yung Apple A15. Kaya expect nyo matagal nyo pa magamit itong smartphone na to when it comes sa software update din, and of course sa performance. Maganda pa rin ang Apple A15 Bionic chip until ngayong 2025. Matic ilang years din ay maganda pa rin ang performance ng Apple A15. Kasi tignan nyo tong iPhone 11, the Apple A13 Bionic chip na release yan ng year 2019, pero ang ganda pa rin po ng performance niya when it comes sa gaming. Wala akong masasabi when it comes sa gaming sa iPhone 11. Ang ganda pa rin ng chipset niya, pero syempre ang main nakalaban nyo lang talaga sa mga iPhone, especially the base model, is of course the battery itself. Napakaliit lang ng battery, kaya when it comes sa gaming, alin man dito sa dalawang smartphone na to, matik mabilis po talaga silang malubat mga ka-JVlog. So chipset, syempre mas better sa iPhone 13. Next is the software update. Tulad ng sinabi ko sa inyo, mas matagal pong software update si iPhone 13 dahil mas advanced of course yung kanyang chipset. Pero don't get me wrong, the iPhone 11, there's a possibility naman na ma-update pa to sa iOS 19 kasi meron tayong rumors na even the iPhone XR ay ma-update pa rin sa iOS 19. So malakas pa yung chance natin when it comes sa software update sa iPhone 11. Pero syempre, nasa bottom list na siya compare sa iPhone 13 na medyo mataas pa yung chance niya ma-update pa sa mas matatagal na mga OS update. Pero again, tulad ng mga sinasabi ko sa previous video ko, hindi naman po meaning pag wala ng software update is useless na po yung smartphone. Meaning yan, yes, wala na siyang software update sa Apple mismo, pero when it comes sa mga application, meron pa rin tayo mga software update dahil support pa rin ng mga iOS. Tulad na lang ngayon, ang pinakamababa nating iOS na pwedeng magamit sa market na support pa ng mga updated apps is iOS 15 pa rin mga ka-JVlog, na matatagpuan natin sa iPhone 7 Plus and iPhone 6s. So ganyan kalupit ang software update ng Apple. Biruin nyo, iPhone 7 and iPhone 6. Yung iPhone 6 magsasampung taon na ngayon 2025, pero very usable pa rin siya ngayong taon, diba? So next is form factor and design. Dito tayo ngayon magkakaiba dahil dito nga sa iPhone 13 na adapt na natin yung bagong redesign na nakita natin sa iPhone 12. So box type, glossy glass, compare sa iPhone 11 na curve, na mas malaki yung form factor niya, mas malaki yung bezel ng screen niya, and syempre yan yung old school design kumbaga mga ka-JVlog. So syempre mas portable, mas maganda yung form factor, mas maliit yung iPhone 13, which is mas i-prefer ko to sa mga ibang consumers kahit na magkapareho sila ng screen size, pero mas maliit po ang iPhone 13. Kaya lang mga ka-JVlog, next is of course the 5G connectivity. 5G na ang iPhone 13 compare sa iPhone 11 na 4G. 11 series ang last iPhone na merong 4G. So syempre yung iba kinukonsider na rin ng mga 5G smartphone na yun din yung advantage ng iPhone 13 compare sa iPhone 11. Sila mga JVlog, so far yung mga napansin kong advantages nila sa isa't isa or yung advantages ng iPhone 13 sa iPhone 11. So sana nakatulong to sa inyong buying decision kung naguguluhan kayo dito sa dalawang smartphones na to. Ito yung side by side comparison ng iPhone 13 and iPhone 11. Kung makikita nyo when it comes sa form factor talaga, sa iPhone 13 is na-adapt niya rin yung design ng bagong iPhone 12 na box type, smaller compare sa iPhone 11, bigger, pero same lang po. Take note ng screen size itong both smartphones na to.
Ayan siya, box type versus curve. Both ay aluminum body. Sa likod naman, dito na po nag-redesign si Apple when it comes sa camera module ng mga base model. Ayan, diagonal camera module. Kaya nila to ginawang diagonal kasi kung mapapansin nyo, yung lente ng 13 sa 11 is much bigger yung lens or yung camera ng iPhone 13 sa 11. Ang dahilan dyan is of course for the aperture or sa low light. Mas better in low light performance ang iPhone 13 compare sa iPhone 12. And syempre dito sa iPhone 13 meron na po tayong nabago dito which is yung cinematic mode. Ayan, no? So ang laki na ng lente niya. Even the ultra wide camera is much bigger siya. Both ay glossy glass. Ayan siya. Sa right side is same, nandito yung power button. Sa taas wala tayo makikita. Sa left side is the ring and silent toggle and the volume rocker. Nandito yung SIM tray ng iPhone 13 sa left side. And sa right side is the iPhone 11. Sa baba naman is the microphone, lightning port, and the speaker grills. So open natin tong iPhone 13. So iPhone 13 is Super Retina XDR OLED display versus si iPhone 11 is Liquid Retina IPS LCD. So OLED versus IPS, kung makikita nyo yan, pantay natin, both ay same ng screen size, pero mas smaller form factor ang iPhone 13. Mas maliit ang bezel ng iPhone 13 compared sa iPhone 12. And even the notch display is smaller compared sa iPhone 11. So dito rin po tayo nag-redesign ng front display sa iPhone 13. Mas maliit na ang notch niya compare sa 12, 11, and 10R. Ayan, no? Mas maliit na yung notch. So ayan siya. So syempre when it comes sa color accuracy, mas sharper dito tayo sa iPhone 13. Pero don't get me wrong, the IPS LCD display of the iPhone 11 is okay rin naman yan. Even sa kanyang price ngayon is parang tumutugma naman na. Even though usually yung mga ganitong Android, pag i-compare mo ngayon is siyempre mga naka-AMOLED na yon and W Full HD Plus 1220 resolution. So dito sa iPhone 11, ayan siya. Both ay parehong naka 60 Hz refresh rate na hindi pa rin yan nauuso sa mga base model even today kasi yung iPhone 16 din ay naka 60 Hz refresh rate pa rin sila. Base model, kaya don't worry when it comes sa refresh rate, kaya nung base model ang bibili nyo, ay lahat po sila naka 60 Hz refresh rate. So proceed tayo sa camera. Syempre ang isang main advantage ng iPhone 13 is yung kanyang camera. Dahil dito sa iPhone 13 ay meron tayong cinematic mode, better in low light shot dahil mas okay yung kanyang camera module. Ayan, no? Mas bigger, ibig sabihin yan, mas mababang aperture, mas better in low light shot. So ayan yung ultra wide camera nila. Ayan. Pareho naman maganda, don't worry when it comes sa quality. Both rear at front camera ng 13 and 11 is support ng 4K video recording. Same may merong portrait mode, panorama shots. Pero dito sa 13, meron tayong cinematic, meron tayong slow-mo, both, and meron tayong time-lapse. Sa front camera is very basic lang naman ng mga features ng iPhone 13 and ng iPhone 12 and ng iPhone 11. So take na tayo ng photo sample. Dito tayo sa iPhone 11 muna. Next sa iPhone 13. Ayan, so tinake natin yung photo samples ng iPhone 11 and ng iPhone 13. So kung makikita nyo naman, di ba, mas pag zoom nyo, ayan, no, mas detail yung shot ng iPhone 13 compare sa iPhone 11. When it comes sa much accurate na color, dito tayo sa 13. Kasi dito sa iPhone 11, parang purplish siya eh. Pero dito sa video, ewan ko ba't nagiging mukhang mas purple to. Pero sa actual, mas purple-ish yung photo ng iPhone 11. Ito yung iPhone 13. Ayan siya. Ayan, pag zoom nyo, mas detailed yung shot ng iPhone 13. Both ay nakaano lang to, main camera. Wala tayong ginamit na any portrait mode. Pero tingnan nyo na, pag nag-take tayo ng photo, naka-background blur pa rin yung mga shots natin. So ayan mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, ano bang bibiling ko? Makakatipid ba ako sa iPhone 11? Pwede na ba ako dito? Or mag-iipon na lang ako ng ilang buwan
Kasi sa ibang consumer, syempre matagal sila nag-iipon, lalo na malaki yung difference, 8,000 pesos. Mag-iipon pa ba ako para dito na ako sa iPhone 13 na mas sulit? To be honest mga J-Vlog, nung nandun ako noong December sa CMB Gadgets, karamihan or majority talaga ng consumers sa binibili is iPhone 13 series, mapa iPhone 13 base model, mapa iPhone 13 Pro and Pro Max. So yan na yung kinukonsider ng mga consumers bilhin, yung iPhone 13 talaga. Unang-una diyang factor na kinukonsider nila is yung cinematic mode. At yung iPhone 13 kasi yung nasa middle part ngayon ng iPhone second hand na pwede natin mabili. Kasi 'di ba 11, 12, tapos 13, tapos 14, 15. So nasa gitna yung iPhone 13, nasa gitna rin yung price range niya na mas affordable kumbaga. At yan din yung iba, yun talaga yung sobrang nagkaubusan ng stock nung December 2024 sa Green Hills, iPhone 13, 13 Pro and 13 Pro Max. Kaya yon, napansin ko talaga na maraming nagko-consider ng iPhone 13. Pero ito rin ang napansin ko nung December ay sobrang benta rin ng iPhone 11. Kasi syempre yung ibang consumers kinukonsider to dahil mas mura na nga siya. Sobrang bagsak presyo na ng iPhone 11. Kaya yung iba, yan pa rin yung kinukonsider dahil syempre sa ibang mga consumers is malaki pong tipid or malaki yung matitipid nila pag nag iPhone 11 sila compare sa iPhone 13. Pero kung tatanungin kung pwede pa kayo mag-ipon, syempre better talaga mag-upgrade na kayo sa iPhone 13. Unang-una dyan, 5G, cinematic, better camera, better design, at mas matagal ang OS update at powerful yung chipset nya. Pero yon, kung namamalang kayo sa 8,000 pesos sa dagdag at iPhone 11 lang talaga kaya nyo, don't worry mga J-Vlog, iPhone 11 is still a good choice pa rin naman. Pero depende na rin sa inyong connectivity kasi syempre when it comes dito sa Metro Manila, ang majority na ating connection is 5G na. Kaya yung iba kinukonsider na talaga ang 5G connection compare sa 4G na smartphone. Pero yun, 4G pa naman is still mabilis pa naman yan. Pag nasa province kayo, yung 5G is hindi siya dominant, 4G pa rin ang dominant sa mga provinces. Kaya yun, okay pa rin naman so far ang iPhone 11, lalo na sa kanyang presyo ngayon, 128GB for as low as 14 or minsan makuha nyo pa stoplight ng 13.5 ay makuha nyo pa tong iPhone 11. Then mga J-Vlog, sana nakatulong tong phone comparison natin sa inyong buying decision when it comes dito sa dalawang smartphones na to. Again, binigyan ko kayo ng shop kung saan yung merong legit na shop dito sa Green Hills na pwede tayong bumili ng mga legit iPhone. So sabihin nyo lang, napanood nyo dito kay J-Vlog, automatic yung bibigyan pa kayo ng discount ng shop na yan.